Good morning po, and good evening po sa ating lahat, mga kapatid. At maraming salamat sa kabutihan po ng ating Diyos na tayo po ay patuloy na nakakapakinig ng kanyang salita. Dahil ang salita ng Panginoon ay sa pakikinig ng salita ng ating Diyos, dito po nagsisimula, dito po nanggagaling ang pananampalataya at dito rin po mapapalago ang ating pananampalataya. Kasi kailangan pong lumago, kailangan pong mapanatili ang ating pananampalataya sa Panginoon. So maraming salamat po sa oras na ito. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita, makikinig ng kanyang salita. At ito po ay samantalahin po natin ang pagkakataong ito dahil ang Diyos gumagawa po ng paraan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Gumagawa po siya ng paraan para tayo po ay makapakinig. Lahat ng tao nawa ay makapakinig ng salita ng ating Diyos at ibig niya ng lahat ay maligtas. Kaya kahit nasaan man po tayo, kahit nandyan po kayo sa mga jail, pero ang Diyos pa rin po, inaabot niya ang bawat isa sa inyo. Dahil sabi nga, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na magligtas sa tao. Kaya talagang napakabuti ng ating Diyos at yung pagmamahal niya ay talagang ganun na lamang, gayon na lamang ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya samantalahin po natin, mga kapatid, ang pakikinig ng salita ng ating Diyos. So, bubuksan po natin. So, tayo po ay kailangan na sumampalataya sa Panginoon. At kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, kailangan po natin ipaglaban ng mabuti ang ating pananampalataya. Amen po? So, basahin po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 11 and verse 12. Okay, sabi po niya dyan, "But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness." Verse 12, "Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses." Sa Tagalog po, sabi po niya dito sa Tagalog, sa 1 Timothy chapter 6, verse 11 and 12, "Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis at mabait sa kapwa." Verse 12, "Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi." So dyan po sa verse po na yan, sa verse 11 and 12, yung sabi po sa verse 12, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. So dyan po tayo magfo-focus yung ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. So bawat isa sa atin, mga kapatid, kailangan nating sumampalataya sa Panginoon. Kailangan nating talagang ipaglaban ang ating pananampalataya. So kailangan nating kagaya ng may mga kagaya sa mundo, may mga panahon na meron silang ipinaglalaban. May time na mali pa yung pinaglalaban, kahit kamatayan na, ipinaglalaban pa rin. Ganun, kahit sa kamatayan. So, sa pananampalataya, yung mga tao ngayon, talaga yung pinaglalaban nila, kung ano yung mga pinaglalaban nila, how much more sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya marami ding mga talagang kahit na sa kamatayan, kahit na marami silang na dinadanas o nararanasan sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, pero talagang ipinaglalaban nila ang kanilang pananampalataya. So, kailangan nating manampalataya sa Panginoon at ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen po? At meron po tayo
tatlo na makikita po dyan kung paano natin ipaglaban ng mabuti ang ating pananampalataya. Pag ikaw po kasi ay nananampalataya na sa Panginoon, kailangan yung buhay ni Kristo, si Kristo na makikita. Iba ka na. Iba na tayo pag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon. Kailangan pag tayo ay nananampalataya sa Panginoon, may mga talagang pagbabago sa ating mga buhay. At meron po tayong makikita po dyan mula sa verse 11. So ano po yung paano natin ipaglaban? Paano mo ipaglaban yung pananampalataya mo? Paano mo ipaglaban? Una po na makikita po natin dyan ay yung verse 11a. Yung sabi po niya dyan sa verse 11a, doon po sa una na verse, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos. Sa mga ibang version po ay, sabi po niya sa verse 11, yung tayo po na mga, yun po yung kagaya sa English po kanina, yung man of God. So tayo po na nananampalataya sa Panginoon, tayo po ay mga tao na ng Panginoon or lingkod na, anak na ng ating Diyos. So meron pong kung paano natin ipaglaban ang ating pananampalataya, una na makikita po natin dyan, sabi niya, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. So meron po siyang pinaiiwas. Meron po siyang ipinalalayo sa atin. So una po na makikita natin kung paano natin ipaglaban ang ating pananampalataya. Pag ikaw ay nananampalataya at ibig mo talaga na makamtan ang buhay na walang hanggan at kaligtasan, una na gagawin po natin, yung pag-iwas sa kasalanan. Ano po? Meron po siyang iwasan mo ang mga bagay na ito sa mga unang mga verses dyan, pag sa chapter 6 kasi, isa sa pinagkakasalahan talaga ng tao, yung walang kakontentuhan. And then, isa na pinagkakasalahan ng tao, yung pag-ibig sa salapi. May time po, dahil po sa pag-ibig sa salapi, maraming napapahamak. Dahil po sa hindi kakontentuhan ng tao, at dahil po sa hindi kakontentuhan ng tao, ay nakagagawa sila ng hindi mabuti, hindi maganda, gano'n. Hindi sila kontento kung ano yung meron sila, hindi sila kontento yung mga, kung ano yung nasa kanila, kaya may time dahil sa gusto nilang umangkin, kaya nagkakasala sila. So, ang isa sa talagang nagiging kasalanan po dyan ay yung hindi pagiging kontento sa buhay. Okay? Hindi naman po ibig sabihin na yung contentment na ano dito. Kaya sabi niya na godliness, yung pagiging kontento natin sa pamumuhay bilang mananampalataya ay malaking pakinabang. Kaya, yun po, na ang isa sa talagang makikita natin pinagkakasalahan dyan, yung hindi kontento ang tao. Hindi marunong, alam niyo po ang isang hindi kontento, hindi marunong magpasalamat yan. Hindi marunong mag-appreciate kung ano yung mga ibinibigay ng Diyos. Kaya may time dahil sa pagkabulag spiritually ng tao, kaya nga tayo po ay nakikinig ng salita ng ating Diyos upang sa ganun maliwanagan ang ating buhay. Kaya mapalad po kayo kung talagang pakikinggan nyo pong mabuti at pag sinasamantala nyo po yung pagkakataon na naipapangaral ang salita ng Diyos na makinig po kayong mabuti. Kaya yun po, yung hindi pagkakontento ng tao, yun po yung pinagkakasalahan ng tao. Kasi hindi na siya marunong magpasalamat, hindi siya marunong mag-appreciate, kaya dahil ang dahilan, hindi niya nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa kanya. So araw-araw na lang sa buhay natin, yung paghinga natin, pag-ising sa umaga, mga ganyan, kahit na example, may time siguro na hindi man masarap ang ulam, pero pagka kumakain ka naman 3 times a day, praise the Lord, kahit siguro may nakakaranas pa ng once a day, basta kumakain ka. Amen po? So, yun po yung hindi ka kontentuhan. And then, isa pa, yung love of money. Yung love of money sa mga unang verses kasi ay
sabi niya na yun yung iwasan natin ay sabi niya, yung pag-ibig kasi sa salapi, yan yung nagiging dahilan na ang tao po ay nagkakasala. Kahit sa mananampalataya, may time kahit sa mananampalataya dahil sa pag-ibig sa salapi, wala nang time sa Panginoon. Wala nang kaya matidivide na yung oras niya sa Panginoon. Hindi na si Lord ang priority. May time, hindi na rin siya ang naiisip sa puso at isip ng tao, kundi yung mga bagay na sa sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, so, hindi lang po yun yung kasalanan na pinaiiwas ng Diyos sa atin. Kailangan na lahat ng mga bagay na kasalanan. Kasi lahat naman po tayo, kung talagang tayo po ay talagang sumasampalataya sa Panginoon, meron na po yung conviction ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pagka nanampalataya tayo, tinanggap natin ang Panginoon, tayo po ay naniniwala sa Kanya, may conviction na sa ating puso. And then, may konsensya na tayo. Pag meron tayong nakagawa, kahit nga lang sa bibig, pagka meron nakikisang-ayon ka na sa chismisan, may time nakukonsensya ka na. Pag nag-isip ka lang ng hindi maganda, nakukonsensya ka na. Kasi yun yung naibigay sa atin kapag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon. Kaya una po, kung ibig po na, sabi nga, paano natin ipaglaban mo, may time kahit may tukso dyan, kahit na may mga talagang medyo nag-aaya sa'yo, nag-aakit sa'yo, nag-o-offer sa'yo, yung mga example, gusto mo nang pagtagumpayan yung kasalanan na yun, tapos nandyan lang sa paligid mo, nandyan lang sa tabi-tabi mo, may time talagang talagang tinutokso ka pa ng kasama mo, pero kailangan nating paglabanan. Amen po? Ipaglaban mo na mabuti ang iyong pananampalataya. So, iwasan. Sa paanong paraan? Iwasan ang kasalanan. Isa sa addiction ko before ay tong-eat sa baraha. Kaya kahit second year high school ako noon, nagpupuyat kami hanggang 1 a.m. 1 a.m. Dire-diretso yan. Kaya nagkapalakol yung grade ko noon dahil sa addiction ko. Pag wala akong kasama na magsusugal noon, basta ako lang doon sa baraha. Magkakatuluyan kaya si ganito, ganun ako. But praise God, in-overcome ko po yun dahil may salamat sa Lord dahil may conviction. Bagamat medyo talagang ay nahahatak ang isip ko, yung katawan ko parang mahahatak ako, ganyan, pero nag-decision ako no to sin. Yan. Kaya may mga bagay pa, hindi lang po yun. Pero salamat sa Lord. So pag iwasan mo. Pag mahina ka sa mga bagay na gano'n, di huwag mo nang panoorin. Huwag mo nang gawin. Gano'n, lumayo ka sa kanila. Kaya may time, meron yung sinabi niya sa 1 Corinthians 15:33, a bad company corrupts good character. Kaya pag hindi maganda yung influence ng nakakasama mo, iwasan mo na. Pero kung kaya mo namang talagang i-influensya siya sa mabuti, maganda. Pwede mong talagang kung kaya mong manindigan. Pero yun po, una po na gagawin po natin dyan, iwasan na yung ipaglaban natin ang pananampalataya natin. Tayo po na sumasampalataya sa Panginoon ay kailangan iwasan natin, lumayo tayo sa kasalanan. Pangalawa po na makikita po natin dyan, sa verse 11b, sa Tagalog po, sa verse 11, yung B po tayo, yung una po kanina, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan, sabi. And then sa pangalawa, sikapin mong mamuhay ng matuwid. Meron po siyang specific na mga binanggit po dyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Kagaya din sa matuwid and then banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Pangalawa po na kung paano natin ipaglaban ang ating pananampalataya, ipaglaban ng mabuti ang pananampalataya, ay yung pagsikapang mamuhay ng matuwid. Number 2 po, yung una kanina, lumayo
napapahamak ang tao. Ang advice, yung salita ng Panginoon, talagang para sa ikabubuti po natin yan. Kaya pag sumunod po tayo, maganda ang kahinatnan ng ating buhay. And then, so pangalawa po, yung pagsikapang mabuhay ng matuwid. Yung matuwid, hindi naman po tayo bata kasi minsan nagtanong po kami sa mga bata na tinuturuan, paano mamuhay ng matuwid? Tatayo daw ng matuwid. Kasi po yung gano'n na, yung matuwid na pamumuhay, pagliko yung pamumuhay, kung hindi maganda yung pamumuhay, ay liko po yun. Pag matuwid, yung talagang mabuti, yung talagang maganda. Ganon. So, matuwid, ibig sabihin, meron kasing, meron yung, alam ko na, kung tayo po ay yung Matthew 6:33, meron po siyang doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Alam niyo po itong righteousness, itong katuwiran na ito. May time na yung katuwiran kasi ng tao, yung katuwiran ng tao, kaya yan po. But seek first His kingdom and His righteousness. Seek first, hanapin mo munang, unahin mo hanapin ang kanyang kaharian, yung kaharian ng Diyos. And paghahari ng Diyos sa buhay mo, and His righteousness, kung bakit yung righteousness ng Panginoon, kasi ang righteousness ng tao, may time, gagawa ka ng mabuti para ma-appreciate ka. May time na gano'n. Hindi yung gano'n na righteousness, hindi yung righteousness lang ng tao, kundi yung talagang ang hanapin natin na righteousness na isa buhay natin ay yung righteousness ng Diyos. Okay po? So sabi niya, ipagsikapang mamuhay ng matuwid, banal, hindi po tayo perfect, pero kailangan natin pagsikapang mamuhay ng banal o may kabanalan. Okay po? So, maka-Diyos, isa sa term, ibang term ay maka-Diyos. Kailangan talagang mamuhay tayo na may maka-Diyos. And then may matibay na pananampalataya. So paano tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya? Yung ganitong activity, huwag nating kaligtaan. Ang mga ganitong activity, pakikinig ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong mga Biblia dyan sa mga kinaroroonan nyo po, magbasa po kayo ng salita ng Panginoon. Magbasa po kayo kasi manalangin, magbasa, mag-worship sa Panginoon, mag-share din si Jesus Christ sa mga kasama nyo. Kasi hindi naman lahat ay talagang nakakapakinig, kaya kailangan natin silang abutin. So may matibay na pananampalataya. Mamuhay tayo na sikapin nating mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, yung may time na punong-puno ng galit, pagka ikaw ay nananampalataya na sa Panginoon, mapapalitan yan ng pagmamahal. Kaya alam niyo po, may time kami ng mga pastors, pagka naglalakad kami ganyan, nakikita namin yung mga tao, pag nakikita namin yung mga tao, iba yung ginagawa nila, nahahabag po kami, and then sabi namin, Panginoon, tulungan niyo po kami, maabot namin ang mga taong ito, dalangin namin ang kaligtasan ng mga taong ito. So, hindi yung namumuhi ka na o magagalit ka, kundi andun po yung pagmamahal, andun po yung habag. Kaya kahit may time na man yung mga nararanasan namin, na-encounter namin sa paghayo, sa pangangaral ng salita ng Diyos, dahil may pagmamahal po sa tao na lost souls, sa mga lost souls po ay talagang nakakayanan. Yun po, nakakayanan. Kaya may matibay na pananampalataya. And then, sabi nga dyan, yung mamuhay, sikapin mo mamuhay na matuwid, banal, or maka-Diyos. And then, sa verse 11, kanina, maka-Diyos, or banal, and then mamuhay na may pananampalataya, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, kasama na yon. Yung magtitiis ka, anumang sitwasyon sa buhay, anuman mga ma-encounter natin bilang sa mananampalataya. And then, mabait sa kapwa, or may kaamuan sa ibang, sa ibang version po. So, kailangan po nating mamuhay. Dahil sabi po niya sa 1 Peter
sa 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 na sa unang Petro po, chapter 1 verse 15 at saka 16, banal ang Diyos na tumawag sa inyo. So yung pinaglilingkuran po natin, yung nagmahal po sa atin, yung tumawag po sa atin, ay banal. Kaya sabi niya, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. So lahat ng mga ginagawa na iaayos yan, nagiging matuwid yan, nagiging banal yan kapag tayo po ay talagang inililid ng banal na Espiritu, pinaghaharian na ng Diyos. And then sa 16 po, sa 16, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Hindi natin din makikita talaga ang Panginoon kapag hindi tayo magpakabanal. Kaya magpakabanal kayo dahil banal ako. Kumbaga, dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon. Mapapapurihan, maluluwalhati ang Panginoon kapag tayo po ay namumuhay bilang anak niya, bilang isang Kristiyano. Mapapahiya naman si Lord din kapag nakagagawa tayo ng hindi maganda. Okay po? So ipaglaban natin. Paano mo ipaglaban? Lumayo ka na sa kasalanan. Huwag ka na makipaglaro. Huwag na tayo mamuhay pa dyan. Ayaw nyo ba ng magandang buhay? Ayaw nyo ba yung mapayapang buhay? Ayaw nyo ba yung talagang yung glory ng Panginoon ang nakikita? So, ang makapagbibigay lang niyan kapag namuhay tayo sa Diyos. Okay po? Kahit anong kasalanan, kahit anong sama natin nung nakaraan, nung mga nagdaan, sa buhay natin, tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Amen? Tayo rin po ay babaguhin ng Panginoon kapag tayo po ay lumapit, nagpakumbaba sa Kanya. Maganda po ang buhay kapag sinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Pangalawa po, yung sinabi po, yung po natin, pagsikapan natin, kasi kung tayo lang, mahirap. Di ba, pag sa vices din, kahit sa vices niya, may time, nagteken din na lang sila para magpagtagumpayan yung mga bisyo nila. Pero hindi pa rin bumabalik. Pero walang imposible sa Lord. Kaya niyang instant. Amen? Nabaguhin po ang buhay ng tao. So, kahit na napaligiran po tayo ng mga tukso o kasalanan, matuto po tayong no to sin. Mag-no to sin. Amen po? And then, gawin natin ang mabuti at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Pangatlo po, Okay, bilisan ko. Yung pangatlo po, sabi niya, sa verse 12. Sa verse 12 po, okay, sa verse 12, sabi po niya sa verse 12, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. And then, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Yan po yung pinaka-topic po natin. So, paano po natin ipaglaban ang ating pananampalataya? Pangatlo po, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. So, pangatlo po, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Ang ini-offer ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan. Kapag tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, bibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan, yung pagpasok sa Kanyang kaharian. So yan po yung ibinigay ng Diyos sa atin. Ipaglaban mo yan. Ipaglaban mo at panghawakan mo sa pamagitan ng, sabi niya, panghawakan mong mabuti. Hawakan mo, tangkilikin mo, mahalin mo, seryosohin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Seryosohin natin ang ating ang ating pananampalataya. So, ayan po ang paghawak, mahahawakan natin mabuti ng mabuti ang buhay na walang hanggan. Kailangan pagtagumpayan din natin ang mga hindi lang tukso, hindi lang lahat ng kasalanan, kundi mga pagsubok sa buhay. Kasi pwedeng mausig po kayo pag kayo po ay talagang mamuhay sa kabanalan. Pag mamuhay po tayo sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, pwede po kayong mausig. Pero sabi nga, ipaglaban mo ng mabuti. Yung mga sa labas, pagka hindi nga tama yung
more sa atin. Amen? Mabuti, hindi ibig sabihin makipag-away ka, makipag-debate ka, kundi ito yung mga tatlo. Iwasan, paglayo sa kasalanan. Pangalawa po, yung pagsikapang mamuhay ng matuwid. And then, may mga next pa doon. And panghawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan. Paano natin panghawakan ang buhay na walang hanggan? Manatili ka sa Panginoon. Manatili po tayo sa Panginoon. Hanggang wakas. Ang ano dito, hanggang wakas. Hindi lang pag nandyan kayo. Pag nasa labas kayo, yung pinalabas na kayo ng Panginoon dyan sa kinaroroonan nyo, kahit saan kayo, hanggang wakas, tuloy-tuloy po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Okay po? So, pag si Jesus Christ, ulit, anong lang verse? Last verse ko na lang po ito. 1 John 5, 11, 12, and 20. Basahin ko lang po yon. Sa Tagalog po, pwede po. Okay. At ito ang patutuo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Verse 12, ang sinumang nasa kanya, ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sinumang wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Pag si Kristo ang nasa atin, may buhay na walang hanggan po tayo. Kaya panghawakan po natin ang buhay na walang hanggan. God bless po. Thank you po sa pakikinig. At ang Diyos po magpala po sa atin lahat. Tayo, ipinabalik ko na po sa ating MC po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Pastor